nagbabadya ang Noel. Nagbabadya ang no election sa 2028 at ang pinipilit, nagpupumilit, sinisiksik na CONAS o yung Constituent Assembly. Payag ho ba kayo na no election sa 2028 at payag din ba kayo sa CONAS? Ito yung ating tatalakayin dahil nagbabadya. Napakaraming panukala ngayong panukalang batas diyan sa Kongreso. Tila they are laying the predicate. Sinisimulan yung mga nais kumandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. I am inviting you to join us today in our live podcast. Pakitugon po nang malaman natin ang pulso ng ordinaryong Pilipino. Ang ating question of the day, payag ba kayo na no election sa 2028 at sa Constituent Assembly? Yan po yung ating topic ngayong araw. Payag ba kayo? Papayag ba kayo, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng isang tinatawag na Constituent Assembly? Papayag ba kayo na no election sa 2028? Papayag ba yung mga kasalukuyang barangay captain, yung mga kasalukuyang barangay kagawad, yung mga nagnanais kumandidato bilang barangay kapitan, at yung mga nagnanais kumandidato bilang barangay kagawad sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections? Payag ba kayo sa senaryo ng no election sa barangay and sangguniang kabataan election? At sa pangkalahatan, papayag ba kayo na no election sa 2028? Yung mga kapatid at ginagalang nating Muslim, papayag ba kayo na suspindihin na namang muli itong nalalapit na BARM election? Yan yung ating topic ngayong araw. And hopefully ay maging mainit at pag-usapan din lalo ito dahil hindi natin dapat ito pahintulutan. May nanonood po tayo kasama from Lanao del Norte. No? Bakit mahalagang pag-usapan natin kung sang-ayon ba kayo dito sa nagbabadya na Noel sa 2028 at Constitutional Assembly? Unang-una, bakit kinakailangan tayo? Yun munang simulang magandang tanong siguro para maunawaan ng lahat. Since tayo ay tila nagiging Law Global University or Global University of Law, sa dami po ng nanonood nating mga kababayan na ang feedback nga ay they really appreciate kung painstakingly I try to simplify and make the seemingly masalimuot na mga legal terms, legal provisions, legal issues na digestible o yung inyo pong maiunawaan at maiintindihan. So, simula muna. Bakit kinakailangan tayo magkaroon ng halalan pang Pangulo at pangalawang Pangulo every 6 years? Ano ba ang basihan? Bakit every 6 years ay nagkakaroon tayo ng halalan? Kasi po yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Mamaya po natin tatalakayin yung mga nagsusulong ng Bendalo. Dumadami po kasi miyembro ng Bendalo Gang. Maaring dyan sa Senado, dyan din sa mababang kapulungan. At tila yung mikrobyo o yung virus ng Bendalo ay bumababa dahan-dahan sa mga LGU. Kaya naman yung mga local government units, tinatapatan din natin dito sa ating pahina ng pagiging LGU natin o yung Law Global University so that you will be able to understand your rights under the Constitution and under the prevailing laws, and we can all collectively push back to any attempt of this current administration or any member of the Bendalo Gang nalapastanganin ang ating umiiral na mga batas at ang ating saligang batas. Basis why we conduct our election for President and Vice President every 6 years. Sapagkat yan po ay nakalagay sa Article 7, Section 4 of our Constitution. Nakalagay doon na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay dapat ihalal by direct vote. Malinaw yan, direct vote
hindi appointed, hindi extended by any means to amend the Constitution. Malinaw yan, silipin ninyo. Article 7, Section 4. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years. 6 na taon lamang. Umiinit at sa mga nangyayari sa kasalukuyan, yung mga kaganapan, tila nagbabadya ang no election sa 2028. And importanteng pag-usapan natin uli ang constitutional basis why we have to have elections every 6 years. Sapagkat malinaw dito sa ating saligang batas, again, Article 7, Section 4, the President and the Vice President shall be elected by a direct vote of the people for a term of 6 years. That is the constitutional basis. Maaari bang ma-extend ang termino ng Pangulo? Hindi, bawal. 6 years lang, malinaw. Hindi maaaring 6 years and 1 day. Bawal yan. Hindi pwedeng 6 years and 6 months. Bawal yan. Anything over and above, anything more than 6 years, unconstitutional, illegal, unlawful. Bawal yan. Bakit? Doon sa succeeding provision ng Article 7, Section 4, malinaw doon that the President shall not, yun yung term na ginamit, shall not, bawal na bawal, shall not be eligible for re-election. No? At nung pagbinasa nyo pa ng kaunti pababa, ang ating pong halalan, pang-pangulo at pang-pangalawang pangulo ay gaganapin tuwing ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo after every 6 years. So, hindi pwede yung no election sa 2028. Bakit natin napapag-usapan yung no election? Sapagkat umiinit din. Yung mga usapin, bulong-bulungan, nagsimula ng kaluskos, naging bulong-bulungan, at yung bulong-bulungan dahan-dahan na lumalakas at naririnig natin yung usap-usapan na yan. Yung patangka na naman nakalikutin ang ating saligang batas, yung Constituent Assembly. Ano ang Constituent Assembly? Ang Constituent Assembly, ito sumagot si at Menchu Ortega, hindi pwede yan no election sa 2028. Ano yung Article 17, Section 1? Ito ho yung pamamaraan na maaring maamyendahan ang ating saligang batas. Unang-una, yung Constitutional Convention. Yun yung pangalawang mode, yung Constitutional Convention. Skip natin yung una. Yung pangalawa ho muna, yung Constitutional Convention. Ito po yung magkakaroon ng eleksyon, pipili kayo ng inyong delegado, kada distrito, yung congressional district. Ang trabaho lang ng mga mahahalal kada distrito ay amyendahan o rebisahin ang ating saligang batas. Hindi po ito nagagamit sapagkat takot. Usually, yung kasalukuyang administrasyon, hindi lamang yung ngayon, pati yung mga nagdaan, dahil baka ang manalo, pag nagpatawag ng Constitutional Convention, ay hindi nila mga alyado. So, hindi matutuloy yung kanilang mga may itim na balakin. Kaya ang ginagamit, ang pinipuwersa, yung nagamit na nila na nabulilyaso. Tatandaan ninyo, yung People's Initiative, yung PI. Nahuli yan, nabulilyaso yan, at yan nga ang unang paglabas ng hakbang ng maisog noong January 2024. Kinontra yan ng hakbang ng maisog sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte at naging matagumpay naman dahil nabisto yung pagpapapirma ng mga ulupong na kongresista ng mga panahong iyon gamit ang AKAP, ang AIX, ang kung ano-anong ayuda, papipirmahin at papalabasin na petisyon umano upang amyendahan ang ating saligang batas. Fake news po iyon at nadiskubre yun na bulilyaso sila. So mahalaga ho kasi na ipinopost natin para higit na maging interactive
at malaman talaga natin yung sentimiento ng mamamayang Pilipino at ipaabot ito sa mga nagsusulong na hindi sang-ayon ang higit na nakararaming Pilipinong mulat na dito sa sistema ng pambubudol na ating nadaranasan mula sa kasalukuyang administrasyon.